Russell Westbrook paborito ang Miami Heat na makakakuha sa kanya. Magiging mentor ni Kasparas Giacosionis. At Warriors, gustong patunayan muna ni Jonathan Kuminga na karapat-dapat siya sa $30 million per year. Nagalit ang mga fans sa trato ng Warriors kay Kuminga. Isa ang Miami Heat sa mga paborito sa pustahan na makuha si former MVP Russell Westbrook sa free agency. Si Westbrook na magdiriwang ng kanyang ika-37 kaarawan ngayong Nobyembre ay nanatiling walang kontrata matapos niyang tanggihan ang kanyang $3.5 million player option para bumalik sa Denver. Ang 9-time All-NBA point guard ay may mahalagang papel sa Nuggets noong nakaraang season kung saan siya ay nag-average ng 13.3 points, 6.1 rebounds at 4.9 assists while having 3.2 turnovers in 75 games. Sa Denver, hinati ng 2017 NBA MVP ang kanyang oras sa pagitan ng bench at starting unit ng Nuggets. Sa yugtong ito ng kanyang karera, naghahanap si Westbrook ng pagkakataong makasama sa isang koponang may tsansa sa titulo bilang isang veteranong habol ang singsing. Sa mga injury ni na Jason Tatum ng Boston Celtics at Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers, mas open ngayon ang Eastern Conference kaysa sa mga nagdaang taon. Ang pagdagdag kay Westbrook sa tambalan ni na Tyler Herro at Bam Adebayo ay maaaring hindi kasing lakas ng inaasahan nilang makuha ngayong off-season gaya ni na Kevin Durant. Pero kung ikaw ay nasa limitadong option, hindi ka na pwedeng mamili. Ang pagkakaroon kay Westbrook sa isang veteran minimum deal ay isang value deal na sobrang sulit para palampasin ni Heat President Pat Riley. Maaaring magsilbing veteranong mentor rin si Westbrook sa first round pick ng Heat na si Kasparas Giacosionis. Mataas ang tingin ng Heat sa Lithuanian point guard bagamat maaaring hindi pa siya handa upang maglaro ng mabibigat na minuto kaagad para sa isang koponang may layunin na makapasok sa playoffs. Ang performance ni Giacosionis sa NBA Summer League ay malinaw na nagpahiwatig nito matapos siyang mag-average ng 9.5 points, 2.8 rebounds at 2.5 assists while having 3.7 turnovers with 31.8% shooting from the field. Gayunpaman, isang opisyal mula sa front office ng Heat ang nagpahayag ng paghanga kung paano bumawi si Giacosionis mula sa kanyang mga unang nerbiyos. Hindi ko sasabihin sa iyo kung nasaan siya sa aming draft board, pero mas mataas siya ng husto kumpara sa kung saan namin siya nakuha. Sabi ng hindi pinangalan ng executive kay Keith Smith ng Spotrac. Ang maganda kay Cass ay hindi siya maganda ang ipinakita sa California at nainis siya roon, pero dito sa Las Vegas, mas maganda ang ipinakita niya. Yan ang magpapaangat sa kanya sa NBA. Hindi siya papayag na hindi maging mahusay. Si Heat Assistant General Manager Adam Simon ay nagpahayag rin ng matinding paghanga kay Giacosionis matapos nila siyang piliin bilang ika-20 overall pick. Nakikita namin ang napakalaking potensyal kay Cass. Sabi ni Simon sa mga mamamahayag noong Hunyo, pinag-uusapan natin ang isang 6'5" guard na may plus 3-pointer, mahusay na atleta pero may mataas na basketball IQ. Kaya kung pagsamahin mo ang lahat ng iyan sa kasipagan sa trabaho, walang dahilan para hindi mo siya mahubog bilang isang napakagaling na NBA player. Iyan ang dahilan kung bakit namin siya kinuha ngayong gabi. Hindi namin akalaing andoon pa siya. Mas mataas talaga ang ranggo niya sa amin kumpara sa posisyon kung saan namin siya nakuha. Sa ibang balita naman, ayon sa ulat ng ESPN nitong Biyernes, hindi tatanggapin ni restricted free agent forward Jonathan Kuminga ang kasalukuyang offer na kontrata ng Golden State Warriors. Dagdag pa sa ulat, hindi nagmamadali si Kuminga na pumirma ng kasunduan sa Warriors habang tinitingnan niya ang mga panlabas na opsyon. Lumapit na umano ang Phoenix Suns at Sacramento Kings gamit ang mga sign and trade offers ayon sa ESPN. Ang Warriors lamang ang natitirang koponan sa NBA na wala pang napipirmahan o na-trade ngayong off-season dahil nakatali pa ang kanilang mga plano sa magiging desisyon ni Kuminga. Matagal bago nakapasok sa regular na rotation ng Warriors ang ika-7 overall pick ng 2021 NBA Draft dahil kadalasan ay nagmumula siya sa bench bilang rookie sa huling koponan ng Golden State na nagkampiyon. In 258 regular season games, 84 starters, halos hindi ginamit si Kuminga sa unang round ng playoffs laban sa Houston Rockets, ngunit nakakuha siya ng mas maraming minuto sa ikalawang round kontra Minnesota Timberwolves at nag-average siya ng 21 puntos sa loob ng 5 laro. Ayon sa ulat, isang malaking desisyon ang hinihintay ng Golden State Warriors bago muling pirmahan si Jonathan Kuminga. Mukhang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Golden State Warriors at Jonathan Kuminga. Determinado ang batang forward na umalis sa koponan ngayong season. Nais ni Kuminga na maging isang all-star kaya gusto niyang lumipat.
Subalit wala pa siyang natatanggap na maraming alok sa free agency. Tumanggi ang Warriors sa sign and trade na offer ng Kings para kay Kuminga at hindi pumayag na makipagpalitan sa kanilang karibal. Sa kasalukuyang kalagayan, malamang na pumirma rin si Kuminga ng bagong kontrata sa Warriors na may layuning may trade siya sa trade deadline ng susunod na season. Hindi nagugustuhan ng mga tagahanga ng Warriors ang kung paano tinatrato si Kuminga at gusto nila ng mabilis na resolusyon. Ngunit tila may isang bagay na pumipigil sa pagpapatuloy ng extension. Sinusuri ng Golden State Warriors ang kanilang pasaning pinansyal bago muling pirmahan si Jonathan Kuminga, isang opisyal ng Golden State Warriors, ang nakapanayam ni Keith Smith ng Spotrac sa NBA Summer League. Nang matanong tungkol sa muling pagpirma kay Jonathan Kuminga, hinimok ng opisyal ang lahat na maging matiyaga. Ipinaliwanag niya na maingat ang ginagawa ng Warriors sa kanilang pananalapi. Dahil sa bagong CBA, nais ng Warriors na mapanatili ang flexibility nila bago magdesisyong muling pirmahan si Kuminga. Sinusubukan naming maging responsable sa mga apron, hard cap at lahat ng yan. Hindi ka pwedeng basta-bastang gumastos lang. Mahal pa rin namin si Jonathan. Umaasa kami na makahanap kami ng balanse na magwo-work para sa kanya at para sa amin. Pero hindi namin isasakripisyo ang kakayahan naming bumuo ng maayos na roster ngayon o sa hinaharap. Kailangan naming maging responsable sa kung paano namin binubuo ang aming koponan. Ang parehong Warriors executive na nagpahayag ng papuri kay Kuminga ang nagbigay rin ng paliwanag kung bakit napakatahimik ng Warriors ngayong off-season at kung ano ang dahilan sa likod ng kanilang kakulangan sa galaw. Well, magiging maikli ang usapang ito. Tumawa. Ibig kong sabihin, wala pa tayong ginagawa. 'Di ba? Tayo na lang yata ang natitirang koponan sa liga. May mga bagay kaming gustong gawin. Pero, may mga bagay pa na kailangang maayos muna. Pinag-iingat naming maigi ang sequence ng mga galaw namin dahil alam naming ang aprons at hard caps ay maaaring maging problema sa amin agad. Wala pang ginagawang hakbang ang Warriors, mapa-free agency man o mapa-trade. Hindi maganda ang tingin ng fans sa front office ng Warriors, lalo na sa issue kay Kuminga. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala silang interes sa mga manlalaro. Interesado ang Warriors na kunin si Malcolm Brogdon, isa sa mga pinakamahusay na free agents na available ngayon. Ang paraan ng pagtrato ng Warriors kay Jonathan Kuminga ay isa sa maraming dahilan kung bakit unti-unting nawawalan ng tiwala ang mga fans sa off-season moves ng koponan. Anong masasabi niyo mga kaibigan?